Hi guys, good afternoon. This is Randall J. Gante from Binyan City, Laguna. Yung vlog na to is about motivation sa mga gusto mag-travel abroad na walang trabaho dito sa Pinas katulad ko. Bakit ako walang work? Since October 3, 2017, wala na akong work kasi pinag-resign na ako ng fiancé ko na nasa background. Siya si Daniel Todd Smith, American citizen. So I got engaged to him for a year now. And then that was February 3, 2018 in People's Park, Tagaytay. So back to the topic, ano nga ba yung mga bagay na prepare ko para makapasa ako sa immigration para makapunta ng Hong Kong? Yung travel namin sa Hong Kong, February 26 siya to March 5. So, ahead of that, January pa lang, planado na lahat. Bali, ako yung schedule ng mga trip namin via Klook app, Klook app. So, ako lahat nag-book, ako lahat ang nag-asikaso ng mga papers ko na kakailanganin ko. Para if in case maghanap yung immigration officer na mag-i-interview sa akin, ay may maipapakita ako. So, ano nga ba yung mga pangunahing requirements na kailangan ng immigration officer na maipakita mo ay maipresent mo sa kanila? So, unang-una is itong passport natin. So, yung passport dapat 6 months pa yung validity niya bago ka mag-travel. Kasi, if in case 3 months lang yung, halimbawa 3 months, tapos 3 months ka magta-travel dun sa isang bansa. So, parang magtataka sila, paano yung pag na-expire to. Ganon. So, passport, unang-unang requirements. So, dapat meron ka ng passport bago ka mag-travel abroad. And then, the second one is yung round trip ticket mo or yung back and forth na flight ticket mo na kailangan ay meron ka maipresent sa kanila. So, sa akin, nagprint ako ng electronic ticket ko. Ayan siya. Ito yung departure. Tapos, ito yung arrival mo sa Philippines. So, sa akin, ang nag-book sa akin ay yung fiancé ko. So, ano pa yung yung mga kailangan mo ipakita? Yung itinerary mo sa bansang pupuntahan mo. So, sa case ko, 7 days kami sa Hong Kong ni fiancé. So, naggawa ako ng itinerary from day 1 to day 7. Ganyan siya. Tapos, kung ano yung mga pupuntahan naming site, anong oras, kung nabayaran na ba namin. Sa case namin, nabayaran na namin lahat. So, yung experience ko sa immigration officer is sobrang nakakakaba, nakakapanatog ng tuhod. Bakit? Kasi na-on hold po ako. So, sa experience ko, binigay ko, pang 10 sa pila sa Philippine passport. Pang-10 ako sa pila. Bago nga pala magpunta ng immigration, punta muna tayo sa check-in counter para makuha mo yung boarding pass mo. Yung ganito. Yung boarding pass mo. Yan. And then, pag nakuha mo na yung boarding pass mo, diretso ka na doon sa immigration. Fill up ka na ng departure card. Naka-indicate din yung name mo, yung flight number mo, and then yung bansang pupuntahan mo, at kung meron kang trabaho o wala dito sa Pilipinas. Sa case ko, wala akong trabaho, kaya nilagay ko unemployed. So, pila ako sa immigration lane sa Philippine passport. And then, nung turn ko na, binigay ko passport ko, tsaka itong boarding pass ko. Passport and boarding pass binigay ko. So, ito lang yung hinahanap niya. Tapos, bigla niya sinabi, binuklat niya yung passport ko. So, hindi ka pa nakakapag-travel, first time mo. Tapos, sabi niya, may trabaho ka? Sabi ko, wala po. Pero, supported po ako ng fiancé ko na American citizen. Siya po yung makakasama ko sa trip ko. So, sabi niya, magta-travel ka tapos wala kang trabaho? Paano mangyayari yung paano mo masusuportahan yung expenses mo? Bali po, yung pagkain na lang po naman kasi yung poproblemahin ko kasi I have here yung proof po ng nabayad na po lahat ng trip na pupuntahan namin ng fiancé ko.
Tapos sabi niya, parang hindi pa siya convinced dun sa sinabi ko. Tapos bigla niya sinabi, okay, papa-interview kita sa office. Tapos sabi ko sa kanya, okay po, okay lang po, sabi kong ganyan. Di punta ako sa office. Actually, hindi naman siya office Dun sa mga panood kong vlog, hindi talaga siya office. Isang corner lang siya dun sa airport na nandun yung mga immigration officer na magi-interview sa'yo. So, pinag-fill up kami ng form, andun nakasahad lahat. Yung pupuntahan mong bansa, kailan ang dating mo doon, kailan ang balik mo, ilang days kayo doon, ikaw doon, and then, magkano yung dala mong pera, ganyan. Tapos kung may mga cards, ganyan, pipill up ka lang ng form, and then reason kung bakit ka pupunta doon. So, nung turn ko na, sabi ko kasi tapos na ako dun sa form mag-fill up, so tinawag na ako ng officer. Sabi niya sa akin, para to doon sa mga magta-travel na walang trabaho. So, para mahikayat ko din kayo na huwag kayong mawalan ng pag-asa na porket wala kayong trabaho sa Pilipinas, hindi na kayo makakapag-travel, wala na kayong right, meron. As long you have the proof na kaya nyo suportahan yung expenses nyo doon sa bansa, makakapunta kayo, tulad ko. So, nandun na ako sa officer, babae siya, nakalimutan ko yung pangalan Sabi niya sa akin, anong reason ng travel mo? Tapos sabi ko, magta-travel po kami ng fiancé ko sa Hong Kong for 7 days kasi parang ayun yung celebration namin. Kasi na-approve kami sa visa ko sa US. Parang ayun yung reason ko kung bakit pupunta doon. Mag-travel, tapos parang celebration na din, late celebration ng Valentine's Day. Kasi pupunta nga kami doon Feb 26. Tapos sabi niya, gaano katagal mo nakilala yung fiancé mo? Sabi ko, 4 years and 11 months na po. And then, 1 year na akong engaged sa kanya. We met on Facebook way back 2014. And then, he visited me here in the Philippines way back 2018, January 30 to February 5. Tapos bigla niya sinabi, asan yung yung mga proof mo na genuine yung relationship nyo to each other. So, buti na lang, ang beshi nyo ay handa, as in handa, when it comes to, kasi nanood niya kasi ako ng mga vlog kung ano yung mga requirements na hinahanap sa kanila. So, buti na lang, nakagawa ako nitong scrapbook na to. So, sasadyan yung pangalan namin ng fiancé ko, and then, yung trip niya dito, yung first day up to last day niya dito sa Pilipinas. Yeah. So, nakadikit dito yung mga photos, and then yung mga caption doon sa photos, kung ano namin ginawa namin dyan. Tapos yung na-meet niya na yung family ko. And then, nagpunta kami sa isang simbahan sa Batangas, sa Padre Pio. And then, nag-lunch kami sa Tagaytay. And then after doon, yung proposal niya, nag-propose siya ng marriage para sa akin. And then, some places sa Tagaytay pa. Tapos, nagsimba kami. Tapos, dinner time sa Gilligans. Tapos, yung mga coffee moment namin, na kaming dalawa lang. Tapos, yung nagpamasahe kami dito sa Pilipinas. So, yun, eto. Natuwa sila dito as in, kasi sabi nung sa akin ng officer, talagang alam mo yung requirements namin Tapos sabi ko, gusto ko lang po talaga kasi makita yung fiancé ko. Gusto ko lang po pati ipakita sa inyo na genuine yung relationship namin hindi ako magti-TNT doon sa bansang yon, sa bansang Hong Kong. Kundi mamamasyal lang kami. Tapos naghanap pa siya ng ibang evidences. Tapos sabi ko, about naman po sa finances, yung sa capability to travel, siya naman po yung magsasagot sa akin. So, dinala ko rin yung remittances simula nung pinatigil niya ako sa trabaho ng fiancé ko. Tapos, nagulat siya. Sabi, talaga? Dala mo? Sabi, opo, dala ko po yung remittances. So, ganito kakapal from Western Union yung padala na sa akin ng fiancé ko. So, sabi niya nga sa akin, handa daw ako. Nadala ko daw yung mga remittances. Sabi ko, opo, kasi wala nga po akong trabaho sa Pilipinas. So, may mga proof ako kung bakit ako may pera. Bakit kaya kong mag-travel. So, isa to, yung remittances ng fiancé mo. Tapos sabi niya sa akin, sino bumili ng ticket mo? Sabi ko, fiancé ko.
dala ko rin yung ticket na, yung katunayan binili ni fiancé sa akin, yung ticket na yun. Tapos, kita ko rin yung K1 visa timeline. Yung sa mga magtatanong kung ano yung K1 visa, ayun yung visa na in-applyan ko papuntang US. Nakaka-approve lang last February 4. So, ito yung timeline pinakita ko. So, para mapakita ko lang sa kanila na magkarelasyon talaga kami. Kasi marami palang cases na ginagamit lang yung magmi-meet ng boyfriend, ganyan, ng girlfriend, pero human trafficking na pala ginagawa. So, yun nga yung parang isa tayo sa hot pick ng immigration, yung parang kailangan maghigpit kasi nga ang taas ng cases ng ano natin, ng human trafficking and abuse, something ganyan. Tapos aside doon sa travel itinerary ko sa Hong Kong, print ko din yung resibo, yan, yung resibo na bayad na yung trip namin doon, tsaka hotel booking nga pala, kasi una yung tatanungin sa inyo kung may hotel booking ba kayo, alam nyo ba yung pupuntahan yung lugar, may address ba kayo, ganyan. Sa case ko, napag-aralan ko na yun, January pa lang kasi, diba, na-book na namin to. So, nagbigay lang ako ng address, tsaka tong katunayan na bayad na siya, bayad na rin yung mga pupuntahan namin, pati yung sa Disney, may ticket na rin kami, dalawa, para sa amin, dalawa ng fiancé ko. So, nung una, bago ako magpunta ng airport, ang dami kong wina-watch na video about sa ganyan, sa immigration. So, nai-stress out lang ako. Kasi sabi ko, ano ba yan? Ba't wala ako napapanood na positibo about sa mga unemployed na pwede mag-travel? Kaya sabi ko, hala, paano kaya yun? Makakapasa kaya ako? Sayang, sabi ko, kung ma-offload ako, sayang naman yung ticket ng fiancé ko na binili niya para sa akin at para sa kanya. Tapos sabi ko, bahala na. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Basta dadaling ko na lang yung mga evidence ko. Tapos, pagkatapos nun, sabi ko dun sa officer, titingnan niyo po ba kung may dala po akong pera? Yung nagkataon na ang nasa pitaka ko is 20K. Tapos, may laman to, yung card ko na, yung Mastercard ko na BPI, may laman to na 15K. If in case kasi, na tingnan nila kung may pera ba ako, wala. Tapos, natawa siya kasi ako na yung nag-i-insist. Sabi ko, titingnan niyo po ba yung pera ko? Titingnan niyo po ba yung card ko? Kasi, naano ko sa mga vlog ganun chinek daw yung card nila doon mismo. Chinek daw sa system kung may laman yung card. Tapos, nagpa-print pa ako na may laman talaga yung card ko. So, all in all, doon sa immigration experience ko, nakakakaba pero nakakatuwa kasi first time kong mag-travel, tapos first time ko ma-encounter yung immigration ever. Naging positive yung result. Bagamat sa una na hold ako, yun, parang sabi ko hindi. Kailangan ko patunayan na kaya ko yung mag-travel. So, sa mga magta-travel dyan na unemployed sa Pilipinas, as long may pera kayo, and then alam niyo yung pupuntahan nyo, may travel itinerary kayo, yung, halimbawa, for 7 days kayo doon sa bansang yun, mag-jot down notes kayo, kahit nga hindi computerized, kahit sulat lang kami sa isang notebook, na sa first day ito ang pupunta mo, and then onwards yung itinerary nyo, mapatunayan nyo lang sa kanila na hindi kayo magti-TNT doon sa bansang yon, hindi kayo mag-work doon, magta-travel lang kayo, gusto nyo lang kumbaga mag-stress out, gusto nyo lang ma-relieve yung stress nyo sa bansa natin. Di ba minsan kasi, di ba, toxic kakaisip ng mga problema. Lahat naman may problema, lahat deserves sumaya, lahat deserve na makapag-travel. Marami kasing nagsasabi na wala yung mga experience nila sa immigration. I feel bad for them kasi parang nawawalan agad sila ng pag-asa na wala ba kaming karapatan na mag-travel. Hindi yun sa wala kayong karapatan mag-travel, it's just that kulang yung proof nyo na or capability nyo na mag-travel. Kumbaga, syempre may hinahanap sa inyong documents. Ikaw ba naman,
pipila ka sa immigration lane, tapos hindi mo pala alam yung bansang pupunta mo, yung lugar, yung hotel. Sabi mo doon ka na lang magbubuk. Hindi pwedeng ganon. So advice lang sa mga magta-travel, nagpa-plan mag-travel, i-ready nyo lang lahat ng mga pwede nyong ipakita sa officer, like your passport, your round trip ticket going port and back to the Philippines, and then yung hotel bookings. Ayun yung tatlong importante na kailangan mo i-present sa kanila. Aside from other things, yung mga supporting documents na pinakita ko sa inyo. Kasi sa case ko naman, magkikita kami doon ng fiancé ko in base dito sa Philippines. So I need to prove them na may fiancé talaga ako, na yung relasyon namin ng fiancé ko is genuine and true. So by the way, siguro by May this year 2019, I will be going to USA. So stay tuned guys, na gusto ko kasi ibahagi mag-motivate ng kapwa ko Pinoy na nangangarap na, or meron kasi sa ating mga Pinoy na nag-look forward na makahanap ng foreigner boyfriend tulad ko. Kasi I've been in a relationship 3 times, 2 Pinoy and then 1 American. So hindi ko naman sinasabing napakasama ng pangyayaring yung naging past ko sa mga Pinoy boyfriends ko, pero ang gusto ko kasing makasama sa buhay is yung may pangarap para sa akin. Ganon. So I'm ready for the bashing, to those bashers na marami na kasi, kahit nga lang dito sa mga kapitbahay ko sinasabi na nakasungkit ka ng ginto, ganyan. Ay, hindi po. Hindi porket may foreigner boyfriend ka, hindi porket may puti kang jowa ay mayaman ka, may pera ka. Hindi po. Ang sa akin lang is, mahal ko yung tao, mahal niya ako, mahal niya pamilya ko. Ayun ang importante sa akin, at may pangarap siya para sa akin at para sa amin. So, sa mga nakapanood ng video na to, I hope I help somehow when it comes to immigration experience. So, yung mga documents na kailangan nyo i-provide, at yung mga paghahanda, kailangan lang talaga handa ka. Kailangan talaga handa yung mga papers mo. Kasi kung hindi, malaki ang chance mo na ma-offload ka. In my case, 50-50 na kung hindi ako naging handa, posibleng na-offload ako. Pero sa pagiging handa ko, bagamat wala akong trabaho sa Pilipinas, naging positibo yung resulta. So, kapit lang tayo sa Diyos, guys. Manalangin tayo araw-araw, and then, be ready. Be prepared all the time. So, stay up tuned for my upcoming videos soon. Maybe i-share ko yung videos ko in Hong Kong. Hindi siya totally whole video. Papakita ko lang yung some videos and then some sceneries na nakita ko dun sa Hong Kong na nagpa-amaze ang mga mata ko. Okay? If you like this video and if it helped you a lot, and then please like this video, and then as you can see the notification down below, you can hit that too, so you will be update to my upcoming videos soon. Thank you guys and have a nice day. Bye.